matapos sa kanyang termino at baka itong dahilan kaya gusto nilang charter change para hindi matapos sa kanyang termino at sa ganon malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya'y presidente. Di ba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, abay po pwede na siyang hulihin dun sa Amerika at hindi siya mataas na desisyon tungkol sa issue ng sovereign immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa yung pagpapatay, yung mga pagtotorture at yung mga desperasidos ay hindi opisyal na mga acts. Pwede kayong ipa-aresto ng Honolulu Court dahil nga dito sa civil contempt nito na dapat bayaran niya dahil hindi niya sinasabi kung nasaan yung kanyang mga nakaw na tagong yaman sa Amerika. Yan po ay nasaan ang nakaw ng yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Attorney, kung maalala ko noong panahon nga na bago pa lang umupo bilang Pangulo si PBBM at inimbitahan siya ng Amerika, nagkaroon tayo dito ng discussion na takot, di ba? Ikaw pa mismo nga yung nangunguna doon. Ako pa, ang nagsabi. Para lang talaga. Pa ako ng memorandum. Oo, kasi may kaso siya sa doon sa Amerika. Hindi lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Mantakin mo, $371 million dahil ayaw niya sabihin kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights victims. Yan po yung katotohanan, ha? Oh, yan. Hindi nyo ako masusudyan for libel kasi katotohanan po yan, matter of public record. Gaya ng yung mga pinagsasabi natin kay Trillanes ay matter of public record. Pwede ba, kung meron tayong panahon, patugtugin natin yung naging privilege speech ni Senate President, dating Senate President Enrile, kung saan yan didetalye kung ano ang naging partisipasyon ni Trililing doon sa pagkawala ng Scarborough sa atin. Shocking talaga nung binalikan ko. Pero alam mo, 2012 to, nakalimutan na sana ng taong bayan, pwede naman loko isa para maging alkalde ng Caloocan dahil binuhay sa pamamagitan ng pagdemanda, patutugtugin po natin yan muli. Okay? At yan pong pangako natin. Araw-araw patutugtugin natin dito sa SMNI nang maalala ng taong bayan ang kataksilan ng ginawa niya. At alam mo, hindi siya man enough to stand up, ha? Nag-walk out! Ang mokong! Oo, nakita ko yan sa isang video. Out! Nakikita yan sa video at sa hindi niya dinipensa ng kanyang sarili. Oh, bakit gano'n? Tapos ngayon, magdidemanda siya ng libel. Kayo naman, aga-aga. Ikaw talaga, ha? Kung wala lang dito si Admar, sinusundan mo rin ang gagawain niya, ha? Na talaga pinapainit ang aking ulo, ha? May hiring pa naman ako ngayon. Ang nakakapagtataka, attorney, bakit ngayon nagsasalita si Trillanes? Kasi tumakandidato. Ayun. Excuse me, natalo nga ako sa senador, pero mas marami naman boto ko kaysa sa kanya. Pero huwag natin kalimutan, attorney, nung panahon na ikaw ay nakiusap sa Amerika na sana hindi nyo hulihin si PBBM. Hindi ako nakiusap. Ang warning ko, kinakailangan kumuha ng suggestion galing sa State Department na siya ay entitled to immunity kasi wala pang Supreme Court, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Ang pinakamataas na desisyon tungkol sa issue ng sovereign immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa, yung pagpapatay, yung mga pagtotorture at yung mga desperasidos ay hindi opisyal na mga acts. So only official acts are entitled to sovereign immunity. So hindi yun sakop ng immunity ng sovereign. So sabi ko, naku pwede kayong ipa-aresto ng Honolulu Court dahil nga dito sa civil contempt nito na dapat bayaran niya dahil hindi niya sinasabi kung nasaan yung kanyang mga nakaw na tagong yaman sa Amerika. Yan po ay matter of fact, hindi po tayo nag-iimbento. Sabi nga dito, attorney, may secret agreement ba nangyari? Yan nga ang ating gustong malaman Kasi itong gobyernong ito, ano yun? I'm horrified by this gentleman's agreement which was kept secret. Hello! Hindi ka lang nagbabasa ng dyaryo kung ano siguro ginagawa mo, kung ano sinisingot mo. Yung panahon na yun, si dating kalihim Delfin Lorenzana pa ang nag-report sa Kamara de Representantes sa isang hearing ng budget ng Committee on Appropriations na talaga nakipagkasundo ang Pilipinas sa isang gentleman's agreement na status quo.
So ano ginagawa mo noon? Nagkauha ko yung mga ginagawa mo noong mga panahon na yun. Hindi ka nagbabasa ng dyaryo, ha? O doon, senador ata siya noon, noong 2012. No? Kasi nung pinanood ko muli yung video ni JPE na talagang siya ay nagtalumpati laban sa mga kabalastugang ginawa ni Trillanes, nandoon ang PBBM. So talagang walang dahilan na sabihin ni PBM na hindi niya naintindihan kung gano'ng kakomplikado itong usapin sa China. Dahil nakita pala niya bilang sa senador yung kasagsagan ng ating hidwaan sa China. Nandoon siya. Pero kung tatanungin mo ng mga senador, siyempre palaging meron daw itong si PBBM. Hindi naman nagsasalita nung panahon na siya naging senado. Sa katunayan, wala naman tayong alam kung anong mga batas ang kanyang naisabatas nung panahon na yon, di ba? Oo. Malinaw na talaga ngayon, attorney, pinaninindigan mo talaga na hindi malayo na may kinalaman nga itong kaso ni PBM It's sa a Amerika. matter of public record. Kung gusto nyo, pumunta lang tayo sa internet at ipakita natin yung order no? Nang makita nyo na nagtatago rin itong si PBBM sa Amerika. Kaya lang, dahil nga siguro dun sa sinunod nilang aking rekomendasyon na kumuha ng suhestyon, dahil siya'y presidente ngayon, binibigyan siya ng immunity habang siya'y presidente. Matapos sa kanyang termino, at baka itong dahilan, kaya gusto nilang charter change. Para hindi matapos sa kanyang termino. At sa ganon, malaya siyang labas-pasok sa Amerika habang siya'y presidente. Di ba? Isang dahilan din yan. Dahil kapag natapos na ang kanyang termino, abay po pwede na siyang hulihin dun sa Amerika at hindi na siya makakapunta dun sa favorite na kanyang asawa na she is New York. Di ba? Ikaw ba, New York ka? Wala. Bisaya Dito ka lang. Ikaw, Pilipinas. Bisaya, New York ka ba? Filipino. Oh. Hindi. Ay, nako. Filipino tayo. Manigas kayo. There's hindi no kayo place New like York home. type. Oo, New York type daw siya. Attorney, ito, papakita lang natin ito bago lang tayo mag-break kasi kahapon natin ito ay nagpunta si Secretary of National Defense Gilbert Gibo Teodoro Jr. kasama si Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator J.V. Ejercito, Senator Joel Villanueva at iba pang mga senior officials ng Armed Forces of the Philippines at ang mga tropa ng AFP dyan po nag-inspect dyan sa mga infrastruktura sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ano ang masasabi mo? Well, tama naman yan, no? Na bumisita sila ron. No? Pero hindi naman mainit ngayon ang Pag-asa Island. Ang mainit po ngayon, Ayungin. Ang mainit po ngayon, Scarborough Shoal. Siyempre po, no? I mean, kada punta natin dyan, pinalalakas natin ang ating titulo dyan. At kaya nga nung minsan na ako'y congressman, ang nais ko, doon dinigid ng subcommittee yung aking panukalang batas na bumubuo ng Pag-asa Island, Kalayaan Group of Islands Development Authority na kumbaga kapareho ng Subic Development Authority, no, na i-develop yung area, parang tourist area, titignan kung ano yung pwedeng maibigay na concession contracts para magkalap na nga ng mga langis dyan sa area na yan. Pero pinagbawalan kami ng Westcom Commander na pumunta ron. Sabi ko, di na nga kami gagamit ng Air Force plane. Ang hirap na ako ng aeroplano doon kay dating Governor, now Congressman Pepito Alvarez. Abay, pinagbawalan kami. Hindi kami nakatungo ng Pag-asa at nagpunta lang kami doon sa Kapitolyo ng Palawan kung saan kami nagkaroon ng committee hearing. Pero unfortunately, naiwan ko po yung panukalang batas na yan. Dapat buhayin natin at isa batas pumulihan. Kaya pag siwalat ni dating agent, PDA agent Jonathan Morales at gusto nga ipatigil yung hearing. Alam niyo naman kasi, may kasabihan, pag may usok, may apoy. Diba? Alam niyo, ako naman bilang abogado, ang tanging napatunayan lang ni Morales ay nagkaroon siya ng confidential informant na nagsabi na meron siyang pruweba na gumagamit ng pinagbabawal na pulburon ang ating presidente ngayon. Merong mga larawan, meron siyang personal na kaalaman at on the basis of this, ginawa niya yung dalawang dokumento na in-identify na siyang gumawa at ang lagda doon ay sa kanya. So hanggang dun lang po tayo. Bakit kayo nag-overreact? Totoo po, wala pang diretsong ebidensya na gumamit ng pinagbabawal na gamot ang presidente. Ang problema po, ang mga ginagawa ninyo ngayon ay nagiging circumstantial evidence na baka totoo nga. Yung mga pagsama-sama ninyo at pagkampihan ninyo na itigil ang pananalita ni Morales, isa po yan. Pangalawa, yung hindi pagsagot ng presidente kung siya nga ba ay gumamit o hindi ng pinagbabawal na pulburon. Pangalawa po yan na circumstantial evidence. Alam nyo, miski ito ay circumstantial at hindi diretsong testimonya na nakakita na gumagamit siya, pag pinagsama-sama mo,
tinatanggap po yan sa hukuman na may posibilidad na may tinatago nga. At ang inyong mga aktwasyon, ang inyong mga gawain ngayon na pilit na sinusupil itong si Morales, nagpapakita po yan na talagang circumstantial evidence na parang umiiwas sa issue. At siyempre, ang pinakamalakas na circumstantial evidence, yung pagdedma ng presidente sa issue. Yung kanyang negative pregnant na tinatawag na jukebox king yan. Eh bakit hindi mo muna sabihin, presidente, walang katotohanan yan? Hindi ako gumamit ng pulburon noon at ngayon. Dahil baka mamaya mapasinungalingan yung ganyang salita. Habang hindi mo inaamin, habang hindi mo tinatanggi, circumstantial evidence yan. Naiwas pusoy ka. At siyempre, dahil hindi naman hukuman ito, sa utak ng taong bayan, baka nga gumamit ka at baka gumagamit ka pa dahil napakadami mong desisyon na balentong na hindi gawain ng taong nasa tamang pag-iisip. Kasama na yung desisyon na makipaggera. Sino ang nasa tamang isipin na gugustuhin makipaggera sa kanyang kapitbahay? Ngayong wala naman tayong kakayahan mapanalo yung gerang yan. Wala pong tao sa tamang pag-iisip na papaboran ng gera. Lahat po tayo ng tamang pag-iisip na walang impluwensya ng pulburon, ang gusto kapayapaan. At lahat tayo na may sinumpaang katungkulan na depensa ng ating saligang batas. Lahat po tayo papabor sa mapayapang mga pamamaraan dahil yan po ay nakasaad sa ating saligang batas at nakasaad po yan sa UN Charter na tayo po ay isang founding member. Kaya nga po lahat yan, circumstantial evidence na ngayon nagiging basehan ng pagduda ng taong bayan na baka nga po gumamit kayo ng pulburon. Ang pinakamagaling po muna, aminin or pasinungalingan. Matapos mapasinungalingan, gamitin ng siyensya. Hair follicle test. Nang yan ay matigil na ang usapin. Pag nangyari po yan, titigil na ang taong bayan na magduda na kayo po ay gumagamit ng pulburon. Pero habang hindi nyo po yan ginagawa, hindi mo nyo mapapatay ang apoy na yan. Patuloy pong sumisiklab yan at kumakalat sa buong Pilipinas. At ilan lang po yan sa mga apoy na ngayon ay tumitindi. Isa pa, yung sinasabi ng iyong mga kabinete at kayo po ay tahimik na tahimik dyan sa new model. Matapos yung pasabihin, I'm horrified. Meron pa siyang, I'm horrified. O, di ba? Di ba? Meron pa siyang feel na feel, I'm horrified. Facial expression. Facial expression pa. Yung pala, hindi naman secret. At yung pala, pumasok ka pala sa new model na mas matindi. Pero kung ako po ay namumuliti ka lang, sasabihin ko, ang kapal-kapal mo! Pupulaan mo ang gentleman's agreement tapos papasok ka sa new model. Pero hindi po. Tama rin po yung new model. Kasi yung new model, isang pamamaraan para ma-manage yung dispute. Para magkaroon ng kapayapaan habang wala pang solusyon. So hindi ko po sinasabing mali yun. Itinatanggi nyo ngayon kasi gusto nyong isipin ng taong bayan, napakasama ni Duterte nung pumasok siya sa gentleman's agreement. Pero ngayong napatunayan na at habang hindi po dinidinayan ni Carlos, yan po ay napatunayan. Bakit? Because there is such a thing as presumption of regularity in the discharge of functions of public officers. Mantakin nyo, Rear Admiral, US Naval College graduate, sasabihin nyo na pumasok sa kasunduan na walang otoridad? Hindi po kami naniniwala. Panig po kami kay Vice Admiral Carlos. At lumiliyab po ngayon ng apoy. Dahil habang pinasisinungalingan nyo yan, sinisira nyo ang kredibilidad ng isa sa pinakamagaling na opisyalis ng ating hukbong sandatahan na hindi lang po graduate ng US Naval College, siya po'y TOPS awardee pa, 10 outstanding Filipinos. Diba? Mantakin nyo yan. Kaya nga po, yung mga kaklase nagsalita na, suportado namin ang aming classmate, ang kanyang integridad. Bakit? Sino sumusuporta ngayon kay Gibo at saka kay Anyo? O, diba? Yung kaklase nga ni Anyo pinag-resign na siya isang lieutenant general. Hindi nyo ba iniisip na apoy yan? At dahil meron ng liliyab na apoy na yan, nagpa-command conference kayo na hindi kasama ang Navy, takot kayo ngayon. Nagalit ang Navy na baka mag-alsa.
Sino ba namang hindi mag-aalsa? Tawagin kang sinungaling. Sinungaling kang intermitido. Ang tao po na pumasok sa konduan walang otoridad, intermitido po ang tawag dyan. Papayag ba naman si Rear Admiral Carlos na siya'y tawagin sinungaling at intermitido? Papayag ba mga kaklase niya? Papayag ba niya yung mga profesional na sundalo na sumusunod lamang sa kautusan para magkaroon kapayapaan, hindi gera? Bakit? Kasi ang unang mamamatay, kasundaluhan.